Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSC CFI Church, ang mga kasama nyo at magbabahagi po ng Morning Tilaw Devotion. Tayo po muna ay manalangin. Dakilain Diyos, ang manaming banal. Kami po nagpapasalamat, Lord, sa bagong buhay, bagong pagkakataon peloglib sa amin para sa araw na to, Lord Jesus, sa magandang kalusugat. At muli, Lord, samahan nyo kami, Lord, sa aming pagbabahagi yung banal salita at gamitin lamang ang munting lingkod, ang labi munti upang ibahagi po ang mensahe po para po sa aming pangalan at kalakasan Panginoon Diyos. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang pagbubulay-bulayan ay dito po ating mababasa sa libro po ng Isaiah chapter 64 verse 8. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama, kami ang luwad, at Ikaw ang aming magpapalayok, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. At dito po ang ating Panginoon Diyos po ang tagahubog at ating magpapalayok. Kung ating pagbabatayan sa ating pamuhay, tignan po natin ang batang maliit. Dahil ngayon po ay araw ng pagdidiwang po natin ang araw ng mga tatay. Tingnan po natin ang isang batang maliit. Sa kanyang pagmulat ng kanyang mata, ang unang kanyang makikita ay ang kanyang mga magulang. Ang kanilang pagkilos, ang kanilang pananalita, at kanilang pag-uugali. Ito ang unang namumulat sa mata ng isang batang paslit. Kaya dito makita natin kung paano mamuhay ang magulang. Ito ang unang tumatatak sa isipan ng bata. Kung paano ito kumilos at paano magsalita. Ito ang kanyang namulat at paano at pati na rin ang pag-uugali. Dito po kung makikita po natin kung ang mga magulang ay mula po sa pamilyang hindi po maganda ang kinagisnan, mamumulat din ang bata sa hindi magandang pamumuhay. At kung paano rin ito magsalita at kung paano mag-ugali o ano ang ginagawa. Ito mamumulat sa bata. Dahil sa ito yung tatatak sa kanyang puso at isipan. Pero po, kung ang isang magulang, ang mga magulang, ay namumuhay ng may takot sa ating Panginoon Diyos, namumuhay na may kabanalan o matuwid na pamumuhay, sa kanilang pagsalita, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pamumuhay, ito ang tatatak sa puso at isipan ng bata. Ito ang kanilang magagaya o kanilang isasalitain at pamuhay din. Batid po natin ang mga magulang, ganun ang una ang ama ay siya ang manigiging idolo ng mga bata. At ang magulang naman, ang lalo ng ama kapag siya halimbawa kung siya ay pulis, nais siyang kanyang anak ay maging pulis din. Kung siya ay doktor, nais siyang ganap ay maging doktor din. Kaya sa ating ganoon din ang bata, kung nakikita yung maganda ang pamuhay ng isang pulis ang bilang sa kanyang ama, gagayahin niya ito. Itong nahuhubog sa kanya, kaya inahubog ang bata at namumold sa ganitong paraanan. Kaya dito makita natin kung di po tayo mag-iingat bilang ama o magulang sa paghubog, lalo kung tayo po ay malayo sa ating Panginoon Diyos, lalabas po ang bata ay hindi rin po maganda ang kahinatnan ng kanilang pamumuhay. Pero kung po tayo magulang ay may takot sa Panginoon Diyos at ituro ang tamang pamuhay, tamang panalita, tamang pag-ugali sa bata, ito pong hubog sa kanya at ganoon din sa ating pananalita at pagkilos, ito ang tatatak sa kanyang puso't isipan. At makakatulong ang paghubog sa paaralan. Pero mahigit nahuhubog ang mga bata sa kanilang nakikita, sa kanilang pamilya, sa kanyang mga magulang. Kaya dito po ay dapat po tayong talagang bilang magulang o ama, tayo ang magiging haligi ng tahanan ay patuloy natin pangalagaan ng ating anak na mahubog sa tamang pamuhay at matuwid ang pamumuhay. Pero ang Panginoon Diyos ay
hindi pa tayo pinapanganak ay kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Maging ating pamuhay at ang magiging pag-uugali ay hindi nalingid sa ating maging ating kinabukasan ay hindi ay alam na rin ng ating Panginoon Diyos ay hindi ito nalilim sa Kanya. Kaya if ang paghubog ng ating Panginoon Diyos ay hinuhubog niya tayo na unti-unti ayon sa Kanyang plano at kalooban. Huhubugin niya tayo para sa Kanyang plano at nais na maganap sa ating buhay. At ihuhubugin niya tayo habang tayo ganap ng tamang pag-iisip at ganap ng makilala natin siya ng lubusan. At kung anong ganap natin dito sa ibabang loob ayon sa at pagkakatawag sa atin. Kaya ang Panginoon Diyos ay hayaan natin na hubugin tayo, ayusin natin pamuhay at gawin ng Panginoon Diyos ang nais niya sa ating buhay at alam natin na ito'y nakakabuti para sa atin. At dito, paano ba may mga kaparaan? Paano ba tayo mahuhubog? Ito po yung mga kaparaan. Ang una po, ang patuloy na pagbabasa ng Biblia. Sa ganito pong kaparaanan, ang patuloy na pagbabasa ng Biblia ay nakikita po natin at nababasa ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Nababasa po natin ang Kanyang plano, nababasa po natin Kanyang saloobin, at nakikilala natin siya ng lubusan. At dito nakikita natin at sa pamagitan ng banal na kasulatan ay ito po nagmumula sa Kanyang puso ay yung laman ng banal na kasulatan. Kaya patuloy po natin itong tutukan sa pagbabasa at dito malalaman natin ang tunay na kalooban natin pang Diyos para sa atin na higit sa lahat sa Kanyang mga nilikha. Kaya nasain natin patuloy na pagbabasa ng Biblia, bulay-bulayin ito araw at gabi at patuloy kilalanin ang Panginoon Diyos at kung paano niya tayo ayusin ay mababasa at hubugin ay mababasa natin sa banal na kasulatan. At huwag nating itong kontrahin, hayaan natin pang Diyos humubog sa ating buhay. Kaya sa pamagitan patuloy pagbabasa ng Biblia ay mahubog na tayo at magiging natin ang Panginoon Diyos. Pangalawa po, ito ay ang banal na Espiritu. Nasain po natin ang banal na Espiritu. Alam po natin ang banal na Espiritu ito mula sa ating Panginoon Diyos. Pagka po ito ninasa natin, ito po nasa atin, ito po tuloy ang maghuhubog sa atin. Bukod sa may taglay po itong regalo at ito po may tangkap na mga bunga na patuloy nating ipamumuhay na may maghuhubog sa ating pamuhay at ito magbibigay sa atin ng matuwid na daan at matuwid na pamuhay. At dito po makikita po natin mga bunga nito ay kung nasain po natin ay pamuhay natin at hangarin natin na nasa atin banal na Espiritu, ito magiging daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ingatan po natin kung nasa atin na po yung banal na Espiritu ay huwag natin itong hayaang wala sa atin. Ang pangatlo po, laging magpapanalangin. Ang patuloy na panalangin ay patuloy pakipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Patuloy pakipag-usap. Nagiging pagpatuloy, mayroon pong tayong regular na oras ng panalangin, tayo po'y napapalapit sa ating Panginoon Diyos. Ganon din ang ating Panginoon Diyos sa atin. At dito, lubusan natin siyang nakikilala sa pamagitan ng patuloy panalangin at dinudulog natin kung ano ating saloobin, anong ating mga pangailangan, anong mga ating idudulog, kung humingi tayong kapatawaran o pagpupuri at pasalamat, nalalaman na ating Panginoon Diyos at dito makikita niya, lubusan niya tayo ng unti-unti at lubusan hinuhubog sa ating pamuhay. Kung makikita niyo po, di ba may sa mga po tayo mga kasabay na pagka ang palagi magkasama ang tao o ay nagiging magkamukha o magkatulad. Kaya kung tayo po patuloy na laging kasama ang ating Panginoon Diyos, lagi po tayo nang ipag-unahin sa Kanya at lagi po natin siyang kapiling, ay di ba nagiging kahintulad na rin natin siya. Kaya kung tayo lalayo at lalayo sa ating Panginoon Diyos, ay
mawala yung ang plano na ang Diyos sa ating buhay. Lalo na at na mapapariwara tayo at baka pwede pang mapahamak. At dito sisingit na ang kaaway. Kaya patuloy lang po tayong kumapit, dumikit sa ating Diyos at maging katulad tayo at higit sa lahat. Ayaw natin na hubugin niya tayo ayon sa kanyang kaparaanan, ayon sa kanyang kalooban, at ayon sa kanyang plano. Ang ating pong prayer focus, pray that we may fully surrender to God the Father, allowing Him to share our lives according to His perfect will. Pray for the lost. Pray that God will lovingly draw the lost to Himself as the Father, transforming their hearts and giving them new life and salvation. Tayo manalangin, dakilang Diyos sa maraming banal, kayong pinapasalamat, Lord, sa iyong pagsama sa aming buhay. At Lord, nawa, Lord, patuloy yung hubugin, ayusin ang aming pamuhay, ayon po sa inyong plan kalooban, ayon po sa inyong nais para sa aming pamuhay hanggang sa iyong pagbabalik Panginoon Diyos. Lord, nais po namin kayong palaging makasama at maging tulad niyo Panginoon Diyos upang aming pamuhay ay higit na mahubog ayon po sa inyong plan kalooban. Lord, tinatas po namin bansa, ang iba po ang galit po ang mga churches at mga pastor at mga makapitbahay pa ng Diyos, Lord, na patuloy, Lord, mahubog mula sa inyo, Lord, upang, Lord, bawat isa po sa amin ay lumakad ayon po sa amin kalooban, Lord Diyos. Lord, ang aming bansa po, Lord, kayo pong manguna at maayos po magkaroon pa pagkakaisa lagi po sa mga churches at ang aming pastor ay patuloy, Lord, maging matapang sa pagdesisyon, ipahayag ang mensahe, ibahagi ang mga mensahe mula sa inyo at upang mahubog kami ng lubusan ayon po sa yung plano kalooban. Maraming po salamat po ng Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming po salamat. God bless us all. Salamat. God bless.